So mga sangkay, pandaigdigang balita po tayo ngayon at welcome po sa Sangkay World Talks. Pag-usapan po natin ngayon, itong sekreto daw po na ginagawa ngayon ng Russia sa Iran. At maraming nagulat dito mga sangkay kasi nakita po natin na hindi naman po talaga nakialam ang Russia sa digmaan. Pero mayroon daw pong hinala na posibleng sikretong tumutulong ang Russia sa Iran. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, Sangkay World Talks, na makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito kasi ang balita mga sangkay. Na napaghihinalaan kasi ngayon ng EU ang China, ang Russia na tumutulong daw po sa Iran. Aba, tingnan natin. Hinala ang European Union na tumutulong ang Russia sa Iran sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Vice President of the European Commission, Kaja Kallas, nagbibigay umano ang Russia ng intelligence and drones sa Iran na posibleng gamitin sa pag-target ng mga Amerikano at mga base militar ng Estados Unidos. We are raising this issue that we see that Russia is helping Iran with intelligence to target Americans to kill. So, alam nyo, nakukuha po nila yung mga impormasyon na ito mga sangkay dahil po sa mga intel na kinakalat po nila sa buong mundo. At ito po ang nakita nila na ang Russia daw po ay tumutulong sa Iran sa pamamagitan ng kanilang intelligence para targetin ang mga Amerikano at itumba ang mga ito, mga sangkay. So, ibig sabihin, tinatraidor ni Putin si Donald Trump kung totoo ito. Kill Americans, and Russia is also supporting Iran now with the drones so that they can attack neighboring countries and also U.S. military bases. So, Okay, so ang Iran ay tumutulong din pagdating po sa weapon, mga sangkay, ayon po dito sa sinasabi ng tagapagsalita ng EU. So, kapag nakarating ito kay Donald Trump at napatunayan na totoo, mas lalaki po ang gulo, mga sangkay. these wars are very much interlinked. So if America wants the war in the Middle East to stop, Iran to stop attacking them, they should also put the pressure on Russia so that they are not able to help them in this. Okay, kaya ang gets po natin to, na kaya na po nila binuking ang Russia para magkaroon daw po ng pressure sa bansang ito. At hindi na daw po sila makatulong sa Iran. Kasi 'di ba nga po yung bagong upong supreme leader ng Iran, inatake po 'yun ng Israel at Amerika. At naninilikado ang buhay. At alam niyo saan napunta, mga sangkay? Doon po sa Russia. Doon po nagpagamot. Russia po ang tumulong para, mga sangkay, maisugod po ito. Dahil naninilikado nga daw po yung buhay. So, papunta ba tayo sa World War III? Kasi kung ganito na po yung situation, pagkakaalam po natin, may Uganda po, may mga bansa po na gustong tumulong na din po sa digmaan na ito. Ito nga po yung balita, mga sangkay. Uganda military chief suggests joining Israel in Iran war. Kita nyo, mga sangkay, may mga alliance na pong nagaganap ngayon pagdating po sa digmaan na ito. At ito po ay senyales ng delikadong sitwasyon. Dahil kapag nangyari na nagkampi-kampihan na po itong mga bansa, baka humantong po ito sa ikatlong digmaan pandaigdigan, especially Russia. Alam naman po natin ng Russia, mga sangkay, na malaki po ang ginagawa nito ngayon pagdating po dito sa usaping pandaigdigan. Dagdag pa nito, konektado umano ang mga digmaan sa Middle East at ang patuloy na aksyon ng Russia sa Ukraine.
Nanawagan din siya sa Estados Unidos na dagdagan ang pressure laban sa Moscow upang mapigilan ang umano'y suportang ito. Samantala, sinabi naman ni Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of the United Kingdom na si Yvette Cooper na labis na nag-aalala ang Britain at mga kaalyado sa lumalalim na ugnayan ng Russia at ng Iran. Okay. Ako, mga sangke, di na ako magtataka dyan. Yung malalim na ugnayan ng Russia at Iran, talagang magkaibigan silang bansa eh. At alam nyo, pagdating nga po sa Bible prophecy, ang hinala po ng maraming mga Bible scholars, ang Russia po ang isa sa mangunguna o isa sa dadalhin ng Persia sa Gog and Magog battle, papunta po sa Battle of Armageddon na sinasabi po sa Biblia. Kaya nga mga sangkay, ito makikita nyo yung pattern, yung setup mga sangkay ng digmaan. Tapos pag binasa mo yung Biblia, pag binasa mo yung Bible prophecy, masasabi mo na, oo nga no, mukhang doon nga yung tumbok. Kasi itong Russia, mga sangkay, may tinukoy po sa Bible na Kings of the East eh. Marami po sila mga sangkay na galing doon, kasama po ng mga nabanggit na mga bansa like Persia ay Iran po yan. Tapos meron pa po doon mga sangkay Ethiopia, Libya, na mga nasabing bansa na magmamarcha papunta daw po sa Israel. Papalibutan nila yung Israel. So ang Russia, hindi na po nakapagtataka kung bakit sila ngayon nasasabing involved, nakakampi ng Iran. At kung saan man tayo dadalhin ng panahon, malamang sa malamang, ito ay bahagi ng propesya na nakasulat sa Bible, mga sangkay. But I don't know, ano ba, pupunta ba to sa World War III? Kasi, ngayon, nagkakaroon na po ng kampihan yung mga bansa sa Middle East, kumakampi sa Amerika. 'Di ba? Like Saudi Arabia, UAE, Qatar, and many countries, mga sangkay, mga Muslim countries. Nagalit na po ngayon sa Iran. We're deeply concerned about the links between Russia and Iran that have been long-standing in terms of shared capabilities, for example, drones provided to Russia by Iran that have been involved in the conflict by Ukraine, but we have also seen support from Russia provided to Iran in the Middle East conflict as well. And that is why I think as G7 countries we have a shared interest in coming together to discuss these issues and the way that we need to protect our global economy from countries that want to weaponize our economy against us. So, yan, mga sangkay yung nangyayari ngayon, yung update tungkol po dito sa digmaan. Medyo lumalalim, tumatagal, mga sangkay. Akala ko nga, 1 week lang ito abutin, pero mga sangkay, mas lumalim pa no? At ngayon, mga sangkay, yung bansang Amerika, nagpadala na rin po doon ng mga sundalo. Libo-libong sundalo, nasa 3,500 mga sangkay ng mga Marines ang nasa Middle East na. So, sinasabi nila, mga sangkay, na baka ito na daw po yung ground invasion na gagawin ng Amerika. Well, tingnan po natin ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayong comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.